Alright, so lesson number 2, finding sources of groceries. So yan yung, actually, itong lesson number 2, ito yung step 1 na gagawin mo so that you can start online grocery business na kahit wala kang tindahan, from scratch talaga, wala kang, and even minimal lang yung puhunan or even wala ngang puhunan eh. So mamaya may explain ko sa iyo kung bakit walang kailangan ng puhunan. So, finding sources of groceries, number 1 is you just need to look for the nearest supermarket or big grocery store in your area. It must be so accessible that when a customer orders from your website, you can immediately go there and buy the orders. Right? So, very self-explanatory. Right? Kasi wala kang tindahan, wala kang pwesto. Okay? So, what you can do is have a website. Meron ka ng website, itong gratis club store, gamitin mo muna para hindi ka muna magbayad. Then, once you have the website, punta ka sa pinakamalapit na grocery store, supermarket, dyan sa lugar mo. Okay? Punta ka doon. And then, accessible ba siya? Or even, kahit hindi mo napuntahan, kahit sa bahay ka lang, isipin mo lang, pinakamalapit na supermarket or malaking grocery store dyan sa lugar, sa bayan mo, sa munisipyo or sa syudad kung saan ka man nakatira ngayon. I'm sure meron, di ba? Okay, kung meron, i-comment mo sa baba kung meron ka bang supermarket na malapit dyan sa'yo or malaking grocery store malapit sa'yo. So, kapag meron kang na-identify, then kapag nag-order na, i-broadcast mo na kagad yung website, yung gratis account mo. And then, once naka-broadcast or naka-promote na yan, ipopromote mo yan doon sa mga kaibigan mo, no? I-chat mo yan or ipopost mo sa Facebook, iti-TikTok mo. Then, once an order comes in, then, yung order ng customer mo, nakuha mo na, maililist mo kasi nyo maipiprint mo kasi nyo Then, punta ka sa pinakamalapit na grocery store para bilhin yon. And then, you deliver. So, since meron kang markup price, then kunin mo yung markup price plus delivery fee, yan na yung profit mo. So, mas ma-explain ko pa yan on the coming na mga lessons. So, number 2 sa paghanap ng sources is that ask some suppliers, no, such as those who deliver in sari-sari store near you, like panels, di ba, yung mga or mga merchant na nagdi-deliver, hindi pala nakikita. So, yung ask some suppliers such as those who deliver in sari-sari store near you, no, like panels, di ba, or if they can deliver the items once a customer orders it. Alright? So, like yung mga panel, yung mga suppliers na nagsusupply sa mga sari-sari store, you can ask them if they can provide you a way para pag may mag-order sa'yo, baka pwedeng i-forward mo sa kanila para ma-deliver ka agad doon sa bahay mo or saan ka man nakatira, tapos saka mo i-deliver. Alright? So, yun. Yun yung lesson number 2. And then, lesson number mayroon pa palang lesson number 2, have a physical store like a sari-sari store. So, kung wala talaga, hindi mo, kung may pangpuhunan ka ng kaunti, no, may pangpwesto ka, then you can go for a physical na store. And mamaya, kung may physical store ka na, then this is also good way for you to have an online showcase or online way para makabili yung customer mo. Kasi kapag physical store ka lang, no, so, for example, wala kang physical store, no? So, you can have a physical store. Gawin mo yung 1, 2. Kung wala talaga, kung may pangpuhunan ka, then you can have this number 3, yung have a physical store. Okay, itong number 3. Pero, kapag meron ka ng physical store, kasi I'm sure nanonood ka ngayon kung wala kang physical na store, kung meron kang physical store, or may sari-sari store ka, may mini grocery ka, what you can do is, para maging mas dumami pa yung customers mo, mas ma-reach out mo pa yung mga customers beyond the reach ng tindahan mo. Kasi kapag tindahan ka, possible na maging customer mo is yung mga kalapit lang, mga bahay lang na nakapaligid sa tindahan mo, diba? Sa subdivision lang or sa barangay mo lang yung possible ng customers mo. Pero yung customers outside your subdivision, outside your barangay, malalayo, mga 1 kilometer and above kalayo ng mga customers, hindi na sila makakapunta or hindi na sila maging customers mo. No, impossible na, near to impossible na yon, because possible sila, mayroon din mga tindahan na malapit sa kanila, mga grocery store, mga supermarket na malapit. So,
That's why if you have an online way to deliver grocery products, gamitin mo itong gratis club store, din yung physical na store mo, yung sari-sari store mo, mini grocery store, magiging online grocery na siya. Hybrid na siya ang tawag doon. Meron kang physical, yung sa tindahan mo, and meron kang online, which is itong gamit itong gratis platform natin. Alright? Gratis club store platform natin.